itong pagtakbo bilang senador nitong si Kibuloc mga kababayan, malaki daw pong hamon para daw po dito sa US. Kaya daw po dapat bilisan na yung extradition na request mga kababayan. Ayon daw po yan sa DOJ. Ano po, so ngayon, pakinggan po natin ng mabuti mga kababayan itong nakita nating balita. Kasi alam nyo ba sa totoo lang, ang nakakalungkot dito, si Kibuloc may mga kinakaharap na mga kaso. Napakatitindi ng mga kinakaharap niyang kaso. Pero yung iba kasi mga kababayan, katulad itong si Kibuloc, ginagamit yung paraan ng pagtakbo bilang isang senador dahil kapag pinalad siya mga kababayan, magkakaroon siya ng immunity suit na kung saan hindi niya maaaring maharap yung mga kaso niya, although may haharapin siya, pero mas less mga kababayan yung ni Kibuloc, yung haharapin niya. Ano po, kaya kung titingnan natin, ginagamit niya yan para hindi niya pagbayaran yung mga kasalanan niya, para hindi niya harapin yung iba mga ikakaso pa sa kanya. Kasi unang-una, kapag senador na kasi itong si Kibuloc, kailangan niya magtrabaho bilang isang senador. Kaya kung papala rin siya mga kababayan, hindi niya maharap yung iba mga kaso na ibabato pa sa kanya. Ano po, kaya dapat kung tutuusin, etong US, bilisan nila etong tinatawag na extradition request para dito kay Kibuloc. Ano po, so ngayon, i-play po natin. Ito nakita nating balita. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Ipagpatuloy pa natin. Dante, paanong magiging hamon ng pagtakbo ni Kibuloy? Magandang gabi, Monica. Sinabi ni Department of Justice o DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, kapag nahalal kasi, Monica, si Kibuloy bilang isang senador ay magkakaroon na anya ito ng proteksyon bilang isang mambabatas. Diba? Yan yung tinatawag na immunity suit bilang isang senador mga kababayan nitong si Kibuloc, or protection bilang isang mambabatas. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Itinuturing ng Department of Justice o DOJ na pangungutya sa electoral process o demokrasya sa bansa ang paghahain ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy ng kandidatura bilang senador. Si Kibuloy ay nahaharap sa patong-patong na kasong kriminal sa Pilipinas. Dagdag pa ni Asek Clavano, hamon na rin ito ngayon sa United States government na hilingin ang agarang extradition para mailipat sa Amerika si Kibuloy. Ama! Itong pag-file niya ng Certificate of Candidacy for Senate is a dare to the government to do something fast. Kasi if the time comes at sakaling mahalal siya bilang isang senador, then he will have some sort of protection already. Diba? Sarap! Sa panig naman ng pamahalaan ng Pilipinas ay gagawa na din ang hakbang kaugnay. Yan mga kababayan yung hinahabol dyan ni Kibuloc, kaya tumakbo siya bilang isang senador. Kahit na may problema mga kababayan yung kanyang kona. Ano po, kahit kini-question siya ng mga tao sa kanyang pagtakbo dahil nga may mga kinakaharap siyang kaso. Dahil unang-una kaya siya tumatakbo sa pagkasenador kasi hinahangad niya yung proteksyon mga kababayan. Dahil nakita niya yan kay Bato de la Rosa. Kita nyo ba si Bato de la Rosa mga kababayan? Hindi mapapunta, hindi mapatawag o hindi mapa-attend ng Quadcom. Bakit? Kasi nagtatago siya mga kababayan di umano sa saya ng Senado. Kaya kung titingnan po nating mabuti, yan din yung hinahangad ni Kibuloc mga kababayan na makapagtago rin sa saya ng Senado kapag nanalo siya na senador. Kaya nga kung titingnan nyo, gano'n na lang katindi yung sampalataya nitong mga DD at yung mga taga-suporta nitong si Kibuloc na mananalo etong si Kibuloc sa darating na eleksyon. Kasi nga kung hawak nga ni Digong mga kababayan yung gagawa ng mga BCM at mga balota, automatic na yan. Malaki ang tsansa na manalo pa yan si Kibuloc, makalusot pa yan kahit na may mga kinakaharap na kaso mga kababayan. Kaya nga kung tutusin, dapat sa kabila ng pagiging questionable ng kona nitong si Kibuloc mga kababayan, dapat dinidisqualified na ng COMELEC yan. Kasi unang-una, isang malaking insulto talaga sa proseso ng pagtakbo mga kababayan at ng eleksyon ng isang bansa. Etong ginawa ni Kibuloc na ito na may mga kaso na nga siya na kinakaharap, nagawa niya pang mag-file at tumakbo bilang isang senador. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa posibleng extradition, naniniwalang DOJ dapat mananagot si Kibuloy sa mga krimen laban sa kanya. Tama!
Hindi naman po pwedeng maging senador ang isang accused ng Diba? human trafficking, especially when there is substantial evidence already to the effect, no, na ganyan talaga ang ginagawa niya. So if anything, it just expedited the extradition. Kasi pagka nasa US ka na, Kibulok, hindi ka na makakatakbo doon. Pag nasa US ka na, hindi ka na makakatakbo. Kaya nga ang dapat gawin dito ng pamahalaan ng United States, mga kababayan, ng US, ng Amerika, mag-request na agad sila ng extradition para makuha na itong si Kibulok at harapin niya yung mga kaso niya doon po sa Amerika. Kasi pag dito, mga kababayan, medyo matagal yung proseso at makakatakbo pa. Kung hindi madidisqualify na itong si Kibulok, makakatakbo pa siya sa pagkasenador. At kung gagamit si Duterte ng magic, ay malaki ang posibilidad na makalusot pa, mga kababayan, sa pagkasenador etong si Kibulok. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Monica, noong huling araw nga ng COC filing ay kumandidato si Kibuloy sa pamamagitan ng kanyang abogado sa pagkasenador. Pangunahin umanong layo nito ay maproteksyonan ang karapatan sa relihiyon. Samantala, Wow. sinabi pa ni Clavano dahil umami na ang isa sa kapwa-akusado ni Kibuloy sa Amerika na si Marisa Duenas hinggil sa conspiracy o pakikipagsabuatan partikular sa pag-aasikaso ng pekeng kasal, maaari na niya itong magagamit ng mga piskal na may hawak ngayon sa kaso ni Kibuloy dito sa bansa. Umamin si Duenas para mapababa ang kanyang sentensya. Paliwanag ni Clavano, patunay ito na maaring may nangyari din talagang sabuatan sa paggawa ng krimen dito sa bansa tulad Diba? ng mga nakahain ngayon laban sa religious leader gaya ng qualified human trafficking, sexual abuse at child abuse. Then it lends credibility to the theory of our prosecutors that indeed a crime was committed in conspiracy, no, with the rest of those co-accused. Kaya this is a welcome development for the Philippine government, but there Ay sabi dito, binasura daw yung kaso ni Kibuloy sa Amerika, sabi ng vloggers na DDS. Hindi po binasura. Kasi alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, yung isa niyang wait lang ha. Eto ata yun. Dapat pang content natin tumamaya eh. Pagkakaalam ko kasi, mga kababayan, paano nasabing binasura? Kasi may nakita akong balita. Eto oh. Wait lang ha. Ayan. Paano sinabing binasura, mga kababayan? Etong ang isang kasamahan or tauhan nitong si Kibuloy, mga kababayan, ay naghain ng guilty plea. Eto nga sabi dito, naghain ng guilty plea ang isa sa mga opisyal ng Kingdom of Jesus Christ kay OGC na si Pastor Apollo Kibuloy. Eto ha, guilty plea, mga kababayan ha. Kibuloy sa Amerika kasunod ng mga patong-patong na trafficking case. Sa 16-page plea agreement ni Marisa Duenas sa US Attorney Office, umamin siya na mula 2015 hanggang 2020 meron siyang kasunduan na gumawa ng marriage fraud or pandarayang kasal. Mga kababayan, marriage contract o panloloko sa kasal. Si Duenas umano ang nag-aayos ng kasal ng KOGC members para manatili sa Amerika at makaiwas sa immigration. Siya ang tumatayong Human Resources Manager ng KOGC sa Van Nuys, Los Angeles, California. Isa siya sa mga tatlong inaresto ng FBI noong February 2020 na unang naghain ng not guilty plea. Ano po sabi pa dito? Umamin si Duenas sa mga katiwalian sa loob ng KOGC kapalit ng mas mababang sintensya. Diba may sinasabi nga tayo, mga kababayan, kung matatandaan nyo noong nakaraan, na itapik natin to, natalakay natin to. Dito naman sa Pilipinas na pinalalabas ng mga DD-shit na ang hatol daw po kay Kibuloy, not guilty. Dahil nga, mga kababayan, itong kampo ni Kibuloy, naghain ng not guilty plea. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, yan naman ay normal, mga kababayan. Pero ang mahirap nga lang dyan, sa ginawa ni Kibuloy dito sa Pilipinas na naghain sila ng not guilty plea, pag napatunayang nagkasala sila, mas mabigat yung kaso, mas mabigat yung sentensya, yung hatol, mga kababayan. Pero dito, ang ginawa kasi nitong si Marisa Duenas, sinabi niya na not guilty, na commit niya talaga yung pagkakamali kapalit ng mas mababang hatol, mga kababayan. Ano po kaya yung sinasabing ibinasura?
Wala pong katotohanan yon. Dahil unang-una, ito pa nga, isa pa ito sa dapat harapin nitong si Kibulok dyan po sa Amerika. Kasi nga, etong kasamahan, itong si Kibulok, talagang inamin na guilty. Sinabi na guilty siya. Ano po kapalit ng mas mababang hatol? Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin dito sa balita na pinakikinggan po natin. Needs to be steps taken for us to introduce that evidence. Monica, nilinaw din naman ng DOJ na sa ngayon ay wala pa namang natanggap ang pamahalaan ng Pilipinas na extradition request mula sa Amerika. Kaya sabi dito, kasalanan niya ng COMELEC. Dapat yan ibasura na kaagad ang katapat diya ng ICC. Napasok na ng ICC, lahat sila ikukulong, bawal yung mga ginagawa nila. Alam niyo kung tutuusin mga kababayan, nasa COMELEC talagang problema dyan. Kasi unang-una, ang Malacanang naman, wala naman silang jurisdiction dyan sa COMELEC. Kasi mga kababayan ng COMELEC po kasi, talagang may independent body po yan na talagang nasa konstitusyon mga kababayan. Kaya wala diyang control ang Malacanang. Kaya dapat unang-una, total na, andyan naman si Attorney George Garcia, dapat siya yung nag-aayos dyan. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Balik pa tayo dito sa usapin natin. Amerika laban kay Kibuloy at kung sakasakali mang magkakaroon na ng formal na hiling, nauna nang sinabi ng DOJ na pag-aaralan pa naman yan ng pamahalaan dahil yan ay bahagi ng foreign policy ng ating presidente. At hiningan din natin, Monica, ng reaksyon dito ang mga abogado ni Kibuloy kaugnay ngayon dito sa mga pahayag ng DOJ, subalit wala pa silang tugon sa ating mga tanong hinggil dito sa isyong ito. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Yan mga kababayan ha, ang isang paraan kasi para hindi na makatakbo itong si Kibulok, dapat bilisan ng US yung pagpapadala nila ng extradition request. Ano po, para mapag-aralan agad ng DOJ mga kababayan at madala agad itong si Kibulok dyan po sa Amerika at pagbayaran niya yung mga kasalanan niya doon. Kasi dito, ginagawa lang katatawanan. Ginagawa lang katatawanan ni Kibulok mga kababayan ang batas ng Pilipinas. Ano po, saan ka nagkatala? Ano ka? Yang iniimbestigahan ka, may kaso ka na human trafficking. Tapos tatakbo ka? Tatakbo ka sa pagkasenador. Tapos ang masakla pa nito, tumatakbo ka sa pagkasenador, yung certificate of candidacy mo, kini-question dahil unang-una, questionable yung kona, mga kababayan, nitong si Kibulok. Kaya kung iisipin po talaga nating mabuti, bukod sa binabastos niya yung proseso ng yung proseso ng eleksyon ng bansang Pilipinas, mga kababayan, pinagtatawanan din ni Kibuloy yung batas dito po sa Pilipinas. Kaya dapat sa lalo't madaling panahon, mag-request ang US ng extradition para maipadala itong si Kibulok, mga kababayan, dun po sa US at harapin niya yung mga kasalanan niya doon.